Kaunlaran sa Bangsamoro, tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong na kaunlaran na nagaganap sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro, ang programang ito ay mapapakinggan at mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa 92.1 Voice FM Cotabato at sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN Facebook page. Kaunlaran sa Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Few bagi mauyag sa mga kapatid nating mga indigenous people at magandang gabi sa mga kapatid nating settler communities. Ngayon po ay araw tayo ng Huwebes, ika-30 sa buwan ng Setyembre 2021 at ika-23 araw naman sa buwan ng Shafar 1443 sa Hijri. Ito po mga kabangsamoro, ang kaunlaran sa Bangsamoro na tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network, BMN Incorporated. Talos ka no? Tuloy kayo. Landiyan ka mo mga kabangsamoro na nakasubaybay ngayon sa ating live streaming. Live din po tayong narinig ngayon sa 92.1 Voice FM Cotabato. At sa mga gusto pong magtanong sa ating mga guests, pwede po kayong mag-post sa live streaming at pwede kayong mag-text sa ating BMN hotline number. Ito po, 0905-814-1811. Ayan. At bago po natin ipagpatuloy ang ating programa, nakakagapay po natin, by the way, sa 92.1 Voice FM Cotabato sa Technical Control, sina Voice 39 Ebs Abang, ganun din. Kasama natin si Voice 24 Haron Sansawi. At ako naman po si Tu Ali Alfonso, ang host ng BMN Kaunlaran sa Bangsamoro. At sa ngalan ni Sahara Cabo, ngayong gabi ng Huwebes sa ating episode 11 ng BMN Kaunlaran sa Bangsamoro ay tungkol naman sa launching ng Enhancing Civil Society Organizations Capacity for Inclusive Development Interventions in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in support to the Bangsamoro Transition, yung tinatawag na Subbatra launching. Yun pong ating pag-uusapan. At alhamdulillah, dahil ngayong gabi ay kasama ko natin sa ating BMN Studio ang ating mga guest, sina Sir Radsny Taalim, ang OIC Executive Director ng Bangsamoro Development Agency o BDA Incorporated. Kasama po sina Sir Marbawi Edsa, ang Project Coordinator din po ng BDA, at si Ma'am Norhana Kabagani, ang Communication Officer naman ng BDA. Bago po natin simulan, mga kabangsamoro na tune in ngayon sa Voice FM Cotabato at nanonood ng live sa ating BMN live streaming sa Kaunlaran sa Bangsamoro, ay makakasama ho natin ang nabanggit natin mga guest from the Bangsamoro Development Agency. At ibibigay ho muna natin kina Sir Radsny, Sir Mabawi at Ma'am Norhana, o mas kilala na si Ma'am Nah, ang kanilang salam sa inyo, mga kabangsamoro. Sir Ma'am, Assalamualaikum. Sa inyo po ng mga greetings, no? Salam. Si Sir Marbawi muna ang bibigay ng salam sa ating mga kabangsamoro na nakikinig sa Voice FM at nanonood siyempre sa ating live streaming sa BMN. Sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat po ng umaantabay sa programang ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Right, si Sir Radsny. Yes po, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga kabangsamoro na nanonood ngayon, God bless po ang Bangsamoro. Si Ma'am Na sa tabi ko ngayon.
Kasama siyempre yung kanyang mister, no, na andito rin sa ating studio. Ma'am, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapiyamang gabi, magandang gabi po sa mga nanonood, live stream and nakikinig sa radyo over Voice FM Cotabato. alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Sir Radsny, Sir Mabs, at si Ma'am na, no, na kayo aming maging guest mismo dito sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Right, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa mga Bangsamoro at ibabato na natin ang mga mapayapang katanungan ng Kaunlaran sa Bangsamoro sa ating mga guest, no, from the Bangsamoro Development Agency Incorporated. Right? At alam namin na ready na si Sir Rads, no? Sasagot dito sa una nating itatanong sa kanila. At pwede ho bang ma-detalye nyo, sir, sa ating mga viewers at mga listeners, no, kung ano po itong Bangsamoro Development Agency? And then, ano po bang mga dahilan kung bakit po ito binuo, no? At paano naman ito nabuo? Yeah. Sir Rads. Okay, thank you kasamang tu, no. Magandang tanong yun po sa usaping Bangsamoro Development Agency, no. Bago natin sagutin yung tanong, una, ang Bangsamoro Development Agency is, of course, nag-implement siya ng mga proyekto. Pero kung bakit siya nalikha, kung bakit siya na-create, kung bakit siya nabuo, ito yung usaping nakita ng mga leaders natin. Ang BDA, isa sa mga training ground ng mga profesional na para at least magiging part siya ng usaping development. So, I'm sure na may mga experience sila, no, nang pumasok ang MNLF ng gumawa ng ARM. So, may nakikita nila yung mga kadre noon na pumasok sa gobyerno na hindi ready. So, from that, parang nakikita nila, na-create nila yung Bangsamoro Development Agency na pwedeng tingnan usaping paggogobyerno, usaping development, usaping management para at least maka-ready ang BDA. Kaya nga ang sinatawag namin sa BDA, ito yung building people who will build the nations. It's really the end product ng BDA. Ito yung building people. Ito yung may towards doon sa usaping capacity development ng Bangsamoro. Pero alam natin ng konting kwento na way back June 22, 2002, 2001, na-create ang BDA sa pamamagitan ng Tripoli Agreement on Peace na nakaangkla sa usaping relief, rehabilitation, and development in Bangsamoro. So, sa sunod na taon, June 2002, naglabas ang MILF Central Committee ng resolution na para mag-create itong Bangsamoro Development Agency hanggang nagtuloy-tuloy na ngayon ang Bangsamoro Development Agency for 19 years na po ang operation niya. 19 years, ang tagal na pala nitong BDA. At ito pala ay bunga, no, ng pag-uusap sa pagitan ng ating pamahalaan at ang More Islamic Liberation Front, mashallah. Right. Sir Rads, sino-sino ba yung mga personalidad na unang namahala sa Bangsamoro Development Agency at hanggang sa ngayon? Dahil alam natin na matagal ng panahon yun. And then, syempre, gustong malaman ng ating mga kabangsamoro kung sino yung unang mga nag-volunteer para maitaguyod hanggang sa makarating, no, yung BDA sa ngayon. Yeah. Tama kasamang to, no? Una, na nagkaroon na ng BDA, of course, pinatawag itong mga grupo ng professionals ng late founding chairman ng MILF natin, si Sheikh Salamat Hashim. Ito yung mga doctors, no? So hanggang inutusan niya na, kumbaga, tingnan nyo yung poorest of the poor kung paano siyang ma-develop. So from that end, nauna, na-create yung BDA, nagkaroon sila ng 7 board of directors na headed by that time by Dr. Abbas Candao, na naging vice chairman noon si Sir Bobby Alonto, and then of course mayroon 5 member ng BOD. So hanggang nagkaroon of course ng executive director na si Dr. Danda Huanday, hanggang ngayon na nagpatuloy-tuloy na ngayon hanggang nagkaroon pa rin tayo ng shifting of leadership. Ng 2010 naging executive director natin din ng MAPAR minister ngayon si Ustad Dr. Muhammad S. Yaqub, and then nagiging chairman na rin ng board that time si Dr. Saprula Adipatuan, member din ng parliament sa kalusukuyan na BARM government ngayon. So ngayon,
pinamumunuan na natin as ako as OIC Executive Directors, of course yung chairman din natin ngayon, si Ustad sa Abu Saliha Makakuna, siya din nagli-lead ng chairman of BDA. So tuloy-tuloy pa rin kumbaga usaping BDA o ng Bangsamoro sa pamagitan po ng BDA. So yun po kasamang yung mga kasama-sama natin ngayon. Of course importante rin sila makita at ma-recognize kasi sila yung nagtatag na sa usaping volunteerism. So yun ang nakikita natin sa ngayon. Hanggang ngayon nandun pa rin yung volunteerism natin po. Mashallah, dahil sa kilala, no, yung Bangsamoro Development Agency na kung saan ay dito actually umusbong yung tinatawag na volunteerism. Sa ngayon, Sir Rads, kamusta yung mga volunteers po natin, no? And then ano ba yung definition natin sa mga tinatawag na volunteer, no, sa Bangsamoro Development Agency? Yeah, tama. Magandang pag-usapan yung salitang volunteer. Kung isa'y volunteer, ito yung tanging hinangad nila ang magbabayad sa kanila, yung Allah Subhanahu wa Ta'ala na rewards. Ito yung din mga na-train natin ng mga professionals. Ito yung mga kasama-sama na natin sa garon tinatawag na development catalyst. Hanggang ngayon nagbo-volunteer sa atin kung kailangan sila. So ito'y na-create ng mga previous leader natin sa Bangsamoro Development Agency na nasa puso nila at hanggang ngayon dala-dala pa rin nila yung salitang volunteers para sa BDA at para sa pagbabago sa usaping Bangsamoro. So far, Sir Rads, meron ba kayong data, no? Kung gano'n na karami yung naging volunteers, no, ng Bangsamoro Development Agency? Maraming level ang volunteers ng Bangsamoro Development Agency. Of course, may mga professional level, may mga doctors na nagbo-volunteer sa atin. Ngayon, recently, may mga lawyers na rin nagbo-volunteer sa atin. Of course, may mga professionals na nabuo ang BDA, nandiyan nagbo-volunteer pa sa atin. Yung tinatawag that time ni Doc Wanda, yung critical mass, nakakreate tayo. Ito na yung resulta ng development catalyst ngayon sa ground. Pero kung tingnan mo rin, no, nang nagkaroon kami ng meeting din at development catalyst, ang sinasabi nila, umabot tayo ng mga 3,000 na development catalyst na volunteers nagkikreate ngayon ng critical mass dito po sa usaping sa area ng Bangsamoro. So yun ang volunteers natin na kasamang to. Of course, marami pa rin na mga sectors ng professionals nandiyan pa rin sa atin hanggang tumulong sa usaping Bangsamoro. Mashallah. Sir Rads, from the creation ng pag-uusap, no, ng ating pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front, nalaman natin na hanggang sa yung journey ng Bangsamoro Development Agency ay makarating, no, sa pagpaparehistro ng BDA sa Securities and Exchange Commission. Bakit po kailangang irehistro yung pong BDA, which is, alam naman natin na ito yung bunga, no, ng negotiation between the government and the Moro Islamic Liberation Front? Yes, tama yun. Malaking katanungan yun. Bakit ba kailangan magpa-registered si Bangsamoro Development Agency? Samantala, for 17 years, ang gamit-gamit ni BDA, yung usaping na pirmahan na Tripoli Agreement, yun ang legal identity niya. Pero tiningnan ng mga kaka, yung usaping kung paano nag-evolve o nagtatransform din usaping kapayapaan, yung landscape ng usaping kapayapaan. So kailangan din ng BDA nag-adjust sa ganun bagay. So hanggang napag-usapan ng mga Board of Directors ng BDA, hanggang napag-usapan sa MILF Central Committee, hanggang pinayagan mag-register sa Security Exchange Commissions. Maraming bagay na pwedeng tingnan, advantages kung bakit na naka-registered siya. Of course, sabi nga namin, mayroon na ngayong BARM. So, ang usaping legality, dapat makita rin natin sa Bangsamoro Development Agency. Kaya way back November 2019, talagang naging SEC registered na ang Bangsamoro Development Agency dahil din sa utos at wisdom din ng mga kaka natin sa Central Committee ng MILF. Right, okay. Malinaw na meron pong blessings, no, ang Central Committee ng Bangsamoro Development Agency na irehistro upang nang sa ganun maging mas maayos yung legality, no, ng Bangsamoro Development Agency. Alhamdulillah, dahil kinakailangan din naman ito, no, sa mga magiging partners, syempre, lalo tigit yung mga international, no, ng mga non-government organizations na gustong makatulong, no, sa Bangsamoro Development Agency. Right. Sir Rads, ano po yung mga programa naman na ginagawa ng inyong opisina base sa mandato at functions ng
BDA? Yeah. Siguro kasamang to bago nating sagutin, may konting gusto ko ring i-announce, no. Just recently, I think yesterday, lumabas na rin po yung business permit ng Bangsamoro Development Agency na galing mismo sa City Hall. So Mashallah. may business permit na po ang BDA. Of course, mayroon din po kaming TIN at mayroon na rin po kaming yung usaping PhilJeps and among others. So tinitingnan namin ngayon yung usaping legality ng BDA para at least sa usaping at patungo sa sustainability kasi nga nagbabago yung usaping landscape natin na nangyayari sa environment natin. So kami sa guided ng mga board of directors namin, nag-adapt kami doon sa changing situations at least makakompete for the lack of term ang BDA sa usaping sustainability, sa Right. usaping development. Mashallah. Right, sa mga programs and services and then siyempre dun sa mga mandates ho Yeah. and functions ng BDA, Sir Rads. Yes, tama no. Pati nga yung mandate namin nagka-iba na rin. Nag-evolve na rin. Nag-evolve na rin. Sa noong 2018 ni-revisit namin yung strategic planning namin Okay. sa BDA. So nabago din siya kasi nga inaangkla natin doon sa usaping kapayapaan, sa usaping itong ginagawa natin sa Bangsamoro. So ngayon, ang mandate namin ngayon is really actively engaged din ang mga donors sa usaping relief and rehab and development services Right. inside BAM, even outside Bangsamoro. So, nandun pa rin kami sa relief and rehab and usaping development services. Malawak na usapin yun. At least titingnan pa rin namin, of course, yung programa namin nakaangkla pa rin ngayon. So, ngayon, meron din kaming in-implement na programa, itong usaping alternative learning system. At ngayon, yung kaka-launch lang namin kanina na pag-uusapan ng mga kasama natin na mamaya. Right, okay. Bukod doon sa Rads, no, sa nabanggit yung mga programs and services ng BDA, ano yung sa tingin nyo hanggang sa ngayon dala-dala pa rin ng BDA? Hindi ko nagkakamali yung tinatawag na VTT, Okay. Values Transformation Training, dahil ako mismo yung naka-undergo. How is it? Okay. Yun na nga, isa sa mga unique value or tinatawag namin flagship program ni BDA ang Values Transformation Training. So isang pinagmamalaki namin na training, of course, ginastusan din na ito ng World Bank, pero itong ng Values Transformation Training, ito yung nagdala sa tuktok ng kasikatan ng Bangsamoro Development Agency dahil doon sa Values Transformation Training, of course, pinagmamalaki namin na tanging NGO na awardan ng Zero Corruptions ng World Bank because of this values transformation training. Of course, malaking bagay yun sa maliit na development agency ng Umpungan na nagkaroon ng ganong award. So of course, tuloy-tuloy pa rin yung values transformation training namin. Even yung values transformation training na module namin, ginawang na yun, inakaangkla na sa tinatawag ng moral governance. Moral governance, mashallah. Right, okay. Sir Rads, ang BDA, no? Ano yung pagkakaiba nito sa civil society organizations at non-government organizations no, na nag-ooperate ngayon dito sa Bangsamoro Homeland? And then, syempre, ano po yung uniqueness no, ng Bangsamoro Development Agency? Sige. Actually, magandang tanong yan kasamang to. Una, bigla ako napaisip, ano ba ibig sabihin ng civil society? Ano ba ibig sabihin ng non-government organization? Right. And then kung paano mo sa situate doon sa usaping Bangsamoro Development Agency. So, maikling pagkakaintindi ko doon sa usaping civil society, ito yung grupo na mayroon siyang kumbaga shared na goals, shared objectives, o shared na interest na may siguro for the lack of term na pinaglalaban. When I say usaping NGO, ito yung voluntary na binuo, either local level or national level, na pwede siyang non-stock or non-profit na ang nature na po ng NGO. So ngayon, kung i-relate natin doon sa usaping Bangsamoro Development Agency, meron kaming volunteers, itong development catalyst, na nagsiserve din doon sa mga interest ng Bangsamoro. Then mayroon din kaming, nakaregistered na kami ngayon, non-stock, non-profit, na papunta naman doon sa definition ng NGO. So kung tingnan mo, papunta doon sa sinasabi mo salitang uniqueness, ito'y nagbibigay ng uniqueness ng BDA para yung two CSO NGO kinumbine into one to serve the purpose of the Bangsamoro. So yun ang pwedeng tingnan namin sa BDA. So yung ganun, nasabi nga namin na kasamang to, nag-change din yung landscape, nag-adapt din kami sa BDA. Right, at nabanggit nyo, Sir Reds, na kumuha na rin kayo ng permit no, sa City Government of Cotabato. So, I think napaka-unique talaga itong BDA sa pag-adapt no, ng
changes sa ating environment, lalo tigit ngayon na andyan na yung Bangsamoro government, no? Through the RA 11054. Right. Sa mga coordination po, Sir Raj, sa iba't ibang mga agencies, paano po yung mga mekanismo po ninyo? Dahil alam naman natin na ito yung BDA para at least hindi mag-overlap, no, yung mga interventions para maging efficient at effective yung interventions ng BDA. So, paano po ito ginagawa ng BDA? Yes, of course, sa mga program implementation natin, kasama-sama natin yung OPAP, Office of Presidential Advisor on the Peace Process, mahalagang component ng usaping pangkapayapaan. Since si BDA nakaangkla noon hanggang ngayon sa usaping pangkapayapaan, of course, yung coordination natin, i-channel natin lahat yun sa kanila. Of course, naka-establish na rin ng coordination mechanism ang BDA sa mga donors, sa mga partners, even ngayon sa mga ministries ng BARM ay naka-establish na rin po kami. Paano namin isasagawa yun? Of course, magkaroon ka ng courtesy call, magkaroon ka ng meeting sa kanila, of course, ipapaliwanag mo pa rin ano yung directions ng Bangsamoro Development Agency, at least maintindihan ng lahat-lahat ng bagay na yun, at least magkaroon ng magandang coordination, even sa community, even sa mga kasama nating JTF cities, MLF, sa Commander, mayroon pa rin po kaming maliwanag na coordination mechanism sa kanila pagdating ng implementation. Of course, kasama-sama natin sila doon, tinatawag natin part ng ownership ng Bangsamoro Development Agency yon. Right, so napakalinaw, no? At napakaganda yung linya ng communications and coordinations ng BDA sa iba't ibang government line agencies, maging sa More Islamic Liberation Front, o MILF, no? And then, ito medyo mabigat ito na tanong, Sir Raj, no? Dahil sa ito'y mula mismo sa ating mga kabangsamoro. Ano daw po yung challenges na dumating sa BDA at paano po binigyan ng solusyon ng Bangsamoro Development Agency team yung naturang mga challenges para maka-cope up po sa naturang mga challenges na dumating sa BDA. Yes. Actually, tawag ko dyan, 1 in a million na questions yan na gaano kaano yung challenges na yan. Of course, importante doon una ang context doon sa paghahanda at kaalaman ng staff, ng officers ng Bangsamoro Development Agency. Kapag na-train ka, at least kung may mga challenges pumasok na hindi ka agad mabibigla dahil na-train ka. So ngayon, of course, hindi maiwasan talaga ang challenges. So nagkaroon kami ng challenge, of course, nang nawalan ng program ng Bangsamoro Development Agency. So malaking challenge yun. So paano namin i-address? Dahil from the beginning, naka-establish kami ng itong salitang volunteerism, yung kasamahan natin na professionals, nag-volunteer ng knowledge, nag-volunteer ng kaalaman, para at least magkaroon pa rin ng tuloy-tuloy na programa ang Bangsamoro Development Agency. So from that end, kasamang to, magandang tingnan, kaya nga nag-adapt na rin kami, nag-register na rin kami hanggang nagkaroon ng business permit na rin kami para at least maiwasan yung naging challenges na usaping nawala ng pondo ang Bangsamoro Development Agency, nawala ng partners. So from that end, makita-kita natin yung mga challenges na yun at patagpi-tagpi at magkaroon pa rin ng sustainable solution ng Bangsamoro Development Agency. Right, follow-up question, Sir Raj. Kamusta yung mga affected na mga staff o di kaya mga volunteers during that time na kung saan ay dumaan, no, sa naturang challenges ng Bangsamoro Development Agency? Yun, magandang tanong din yun kasi kahit ako, affected ako doon. Pero ang maganda, sabi ko nga, dahil malalim yung commitment nila sa usaping Bangsamoro, ang ginawa nila, yung marunong mag-drive ng jeep, nagda-drive ng jeep. Mashallah. Yung marunong magbenta ng isda, nagbenta ng isda. Para lang at least may pangtawid, sinatawag niyang pangsuporta sa usaping pamilya. So yung mga creativity ng volunteers namin dahil na-create na lumalim sa puso nila ang usaping Bangsamoro, humanap pala sila ng paraan para makasurvive at time to time nagbo-volunteer sila sa BDA lalo na kung kailangan sila. So maraming aspeto na tingnan ang mga volunteers namin kaya tumagal kami ng ganito. Dahil doon, naghanap ng post na challenge ang leadership at maghanap ng paraan para mayroon pa rin tayong tinatawag na sustainability at magkaroon na pa rin ng partnership sa mga donors. Kaya nandyan pa rin sila actually. Alhamdulillah. Talagang nakaka-touch itong kwento ni Sir Raj, no? Dahil alam naman natin mga Kabangsamoro na tumatak na siya sa mga ginawa na si Manap din so
lillahi ta'ala kapanggalbag kilan, kabagi klasilan kanu bitialan to ang volunteerism. So, hindi reason na hihinto yung mga staff tsaka yung mga volunteers para hindi maabot yung narating ngayon ng Bangsamoro Development Agency. Alhamdulillah. Sir Raj, gaano ba kahalaga itong Bangsamoro Development Agency as one of the leading dynamic, empowered, and development institution of the Bangsamoro? Okay. Talagang kasamang tuno, itong mga tanong nyo, talagang tawag dito, pang international na mga tanong, nakakagulat na tanong. Pero magandang tingnan at pagmuni-muni ng bida yung mga tanong na yan. Kasi kung gaano kahalaga ang Bangsamoro Development Agency sa usaping development at sa usaping institution pa rin ng Bangsamoro, mahalaga siya. Bakit? Una, marami siyang na-train ang Bangsamoro Development Agency. Sa dami niyang na-train, ngayon, sa BARM, sila na mismo ang nagli-lead ng usaping gobyerno, nandyan sila sa BARM dahil na-train sila sa Bangsamoro Development Agency. So mahalaga pa rin siyang i-maintain kasi ito pa rin ang training ground ng mga professional sa usaping development management, sa usaping organizational development, sa usaping engineering, sa usaping planning, sa usaping development, sa usaping community-driven development, sa usaping local economic development. So mahalaga pa rin tingnan ng kaka natin, ng mga umpungan natin para manatili ang BDA kasi training ground siya sa usaping sa next level na magiging part sila ng Bangsamoro government. Mashallah. Alhamdulillah. Right. Talagang napaka-linaw yung sagot ni Sir Raj, no? At Sir Raj, bago ko makalimutan, nalaman namin na merong mga engagement, no? Ang PDA sa Japan International Cooperation Agency, World Bank, of course, yung nabanggit nyo kanina na nag-declare sila dahil dun sa BTT, no? Na zero corruption. Alhamdulillah, nakaka-proud bilang isang Bangsamoro na ang World Bank mismo ay magsabing zero corrupt, no? Yung isang institution ng Moro Islamic Liberation Front. At yung iba pang mga partners na nabanggit din ninyo, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, yung OPAP, maaari niyo po bang i-detalye sa ating mga Kabangsamoro kung ano itong mga proyektong napagsamahan ninyo with these institutions? Yes, tama. Una, ang BDA, nagpapasalamat kami sa trust ng mga institution nito, international, even local institutions. So, usaping JICA, no? Kasama-sama natin yung JICA sa pag-draft ng Bangsamoro Development Plan 2. Ito yung medyo detalyeng plano na rin. Of course, may support pa rin ng JICA doon sa SERB-CAAM, may support pa rin JICA sa usaping CD-CAAM, at ibang bagay pa na support nila sa BDA, of course, sa Bangsamoro in general. Of course, pag-usaping Mindanao Trust Fund, ito na yung tatak ng World Bank administered na fund facility na umabot more than I think mga around 12 years ang pagsasama ng BDA pati ng Mindanao Trust Fund through World Bank administered na trust fund. So maraming project, maraming lives na touch ng Mindanao Trust Fund sa usaping. So umabot na rin, kung di ako nagkakamali, na more than 1 million na beneficiaries ang na-touch ng Mindanao Trust Fund sa usaping water system, sa usaping community learning center, sa usaping agricultural facility, sa usaping roads, sa usaping tire path, at sa usaping iba pang bagay, at lalo na rin ang usaping capacity development sa Bangsamoro Development Agency, sa mga staff niya, sa mga officers niya. Of course, yung pamilya ng UN agencies, marami pa rin, katulad ng ILO, UNFPA, World Food, and the rest pa rin ng pamilya ng UN na tumutulong pa rin sa usaping development through Bangsamoro Development Agency. Masyaallah, dami pala, no? At doon sa mga nabanggit nyo, Sir Raj, ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na masasabi nating naibigay ng Bangsamoro Development Agency na hindi ho makakalimutan ng mga beneficiary? Of course, kung isa-isahin mo, maraming kwento yun. Siguro ang isang oras, hindi mo makwento sa dami nun. Pero kung i-zoom in ko, no, isang pinaka-importanteng mahalaga nakita ng community na may impact agad sa buhay nila, isang usaping water system na project natin. Kasi itong water system na project, of course, ang problema natin sa hard-to-reach na areas, kung magkaroon ka ng water system, lalo na mainom, ay importante yun sa mga
community natin. And then, malagi nilang sinasabi na, of course, kasama din yun sa paglilinis natin, ang water system, sa buhay, sa ibada natin, at maraming bagay. Kaya yung water system gusto naming emphasize. Of course, nakikita natin sa community natin, marami pang needs ang usaping water system, lalo na po kung saan yung lugar po sa island provinces, itong usaping water system, usaping na malinis na tubig. Of course, maraming pa rin na-implement ng BDA na socio-economic infrastructures and among others. Pero importante yung tubig na mainom ng ating mga kababayan na. Exactly, kasamang to. Mashallah. Okay, magko-commercial break po muna tayo. Sa ating pagbabalik ay usapang BDA pa rin ang ating tatalakayin. Bagamat i-recognize ho muna natin yung ating mga viewers, no, na nanonood ngayon sa ating kaunlaran sa Bangsamoro live streaming dito sa BMN. Maraming salamat kina Jane Abdul, BTA Parliament, mashallah. And then si Da Mabimban from National Capital Region sa Tagigito. Alam namin, no, na andyan sila, sumusuporta lagi kahit na outside the corner sila, no. Andyan pa rin sa mga activities nila. Itong grupo nila Brother Kamim Mahmoud ng United Youth for Peace and Development o UNIPAD. Si Kaharudin Balabagan nandyan din. Si Brother Fons, si Brother Antara Mustafa Alfonso. Bro, maraming salamat, no? At si Fairuds Taalim ng Tamuntaka, si Aisa Akob ng Lanao del Norte, at si ML Shahada, no? Maraming salamat po sa inyo. At dun sa mga nakikinig, no, sa 92.1 Voice FM Cotabato po, pwede po kayong tumawag sa ating hotline number. Ito ho, 0905-814-1811. Mapakay ka no at mex ato ka tamawag, pamaning ka rin siya ibagidyan no, kano mga guest ano from the Bangsamoro Development Agency, kano hotline number tano 0905-814-1811. Sa amin pong pagbabalik mga Bangsamoro, kaya alamin natin sa kanila kung ano itong inilunsad nilang proyekto, itong tinatawag na Enhancing CSO Capacities for Inclusive Development Interventions in BARM o yung tinatawag na Subatra. At makakasama pa rin po natin si Sir Raj, syempre yung kanyang dalawang kasama na ngayon maririnig na hon natin sila mamaya, no, sa ating pagbabalik, si Sir Marbawi Edsa at Ma'am Norhana Kabagania. Abangan po natin sila sa ating pagbabalik. Ni ako ngala na si Charima S. Olongkaya na isa kami farmer siya sa barangay Palosutuk na si Talumaguna farm bali siya kate mga wala na nyane bu dahil kami perka basa kami mga farmer. Ano to
pamasay ginabi mana mo kapasaran kami. Yan na iga sa Kagalun, anan to na pagka sa 3 days. Then kaya patakir kay mam sa kabamasa ka to tru Kagalun. Napakagaga mamu sa ano to siyogay, walugay. Kapag ginamon mo, apeso ka pa mano, di tarba mano. Importante, kapag ginamon na ito kaasala, di ta pandadalo. Aga na iga na ba masa namin sa pungguli may sa Kagalun o gere, no pagpakyaw ka sa motor na aga na magatos, gombala, labi magatos sa Kagalun. Sa kami siya sa barangay Palo sa Buto, ang natingguma na pratsika niya awatan system na sukul kami ka natingguma kesya. Di kota nang sa kinumami. Kapag tuloy sa panana di mawatan sa metro sukad sakit kami. Gina, mapyag. Right, muli pong nagbabalik ang kaularan sa Bangsamoro. At sa puntong ito ay kasama pa rin natin dito mismo sa ating BMN Studio sina Sir Rats Nita Alim, si Marbawi Edsa at Ma'am Norhana Kabagani ng Bangsamoro Development Agency o BDA Incorporated. At sa dakong ito mga kabangsamoro ay pag-uusapan na ho natin yung kanina na na-launch na programa o yung tinatawag na Subatra, yung Enhancing CSO Capacities for Inclusive Development Interventions in BARM, yung tinatawag na Subatra. At alamin natin sa kanila, mga kabangsamoro, kung ano yung mga kaganapan sa Subatra launching. At sino ho ba yung pwedeng magdetalye nito? Si Sir Marbs, no? Sir Marbs, pwede bang ganon? O Sir Marbawi Edsa. O Sir Marbs, kamusta? Sir, yung naging programa kanina sa launching nitong Subatra. Maaari po ba ninyong pakidetalye sa ating mga kabangsamoro kung ano po itong proyektong Subatra ng BDA? Unang-una, maraming salamat sa katanungan, Sir To. I would like also na pasalamatan yung ating mga viewers kanina sa live na pag-launch natin, no, nung project na i-implement ng Bangsamoro Development Agency, no. So kanina mga 10 AM sinimulan natin na i-launch yung program or yung project na ito na pinamagatang Enhancing CSO or CSO Capacities for Enhancing CSO Capacities for Inclusive Development Intervention in BARM, no. So siguro naririnig natin or karamihan sa atin ay nakarinig or nakabasa no initong pinag-usapan na Subatra, no, or Support to Bangsamoro Transition. Yung kabuuan po ng programa na ito ay ini-implement siya sa loob mismo ng BARM, no, at ang Bangsamoro Development Agency ay kasali siya doon sa component na kung saan enhancing the capacities of CSO, no. So naka-focus yung deliverables, no, ng Bangsamoro Development Agency pagdating doon sa usapin ng CSO. Now, kung titingnan natin, no, yung Subatra program, meron itong 4 na result areas, no, at sa 4 na yun, yung number 4, no, yung focus, no, ng Bangsamoro Development Agency, at kasama natin dito, no, yung CBCS na kung saan mag-work together tayo, Okay, para ma-deliver yung mga expected output and outcomes sa resort area ng Subatra na ito.
Now, kanina na during our launching nung project kanina, no, overwhelmed tayo, no, dahil yung mga invited na minister like minister ng MAFAR, minister ng MOH, minister ng and even yung mga member of the parliament ay nakadalo doon sa ating launching na ginawa. And even, no, yung Spanish ambassador ay nakadalo din sa launching na ginanap, at yung head of delegation ng EU, at kasama rin natin yung taga UNOPS, na kung saan lahat ng mga personalidad na ito ay buo yung kanilang suporta doon sa project na ni-launch natin kanina. Okay. Sir Mabs, ano ba yung layunin ng proyektong Subatra? Yung objectives nito? Yes, maraming salamat, no. Kung titingnan natin yung Subatra under doon sa resort area number 4, no, na kung saan ang focus talaga niya is enhancing talaga ng capacity nitong civil society organization para makakontribute doon sa peaceful transition within the BARM or Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, no. So at ito yung pinaka general objective ng programa, ng project, na kung saan makakontribute doon sa peaceful transition sa BARM. At kung titingnan natin, para magawa natin yon or para ma-achieve itong general objective na ito, kailangan natin i-enhance yung capacity ng civil society organization. Kasama na dito ang BDA together with the partner CSO, no, na kung saan makaka-contribute sila doon sa peaceful transition in BARM. Right. Alam naman natin, Sir Mabs, na may mga time frame itong mga programa, no? Gaano ba katagal yung implementasyon nito, at may mga specific areas ba na laman o gustong targetin itong Subatra? Yes, no, maraming salamat. Base doon sa project document na napirmahan ng BDA at ng ACID, ay ang project na ito ay magtatagal ng 36 months 36 or months. 3 years, no? At i-implement natin yung project in 5 provinces of BARM, including SGA. So, selected communities na within the BARM, including the SGA, yung ating target. Okay, yung special geographic, which is yan yung 63 barangays Yes. ng North Cotabato. Yes. Right, okay. Sir, sino-sino yung mga beneficiary nito? At ano yung mga sektor na kung saan ay doon po sila nanggaling? Unang-unang magbe-benefit, no, nung project na ito is of course the Bangsamoro Development Agency as lead CSO na mag-implement ng project, no. And of course our CSO partner, na kung saan sila yung makakatuwang natin para i-reach out, no, yung mga target communities. And of course, kasali din, no, yung camp level JTF-CT para ma-reach out naman natin yung mga areas na nasa or yung mga communities na within the camps, no. And of course, kasali na dito yung mga people's organization, ALS, IMs and learners, and of course, tribal leaders, LGU, and the BARM Ministry. Okay. Right. So, nabanggit ni Sir Mabs yung mga general lamang, no, na descriptions ng mga partners nila. Tatanungin naman natin ngayon, katabi natin mismo si Ma'am Na, no? Kung ano yung mga specific partner organizations ng Subatra. At ilan sila? Marami ba? Tamang-tama lang para at least itaguyod natin itong 3 years, no, na time frame sa implementasyon ng PDA sa programang Subatra. Okay. Sige, maraming salamat and assalamualaikum.
Bago yung sino-sino, yung mga partners o ilan, yung mga bakit CSOs yung target? Yes. As mentioned ni Brad Marbs, kasi component ng buong Subatra program that works for society, and that involves CSOs. And kanina sa launching nga, as we were overall PDA, naging successful yung kasi doon sa Bangsamoro, and mahalaga yung role ng lalong-lalo na sa pag-extend ng Bangsamoro transition. So, pinasalamatan nila yon, and this project, kaya may mga CSOs tayo. So, this project believes doon sa kapasidad nila because we believe na ilang sa for how many years, even before the establishment ng BARM is nandyan na yung mga CSOs na yun working for this tinatawag na disadvantaged, marginalized na mga communities doon sa mga conflict-affected areas in Mindanao. So ngayon, sino-sino ito? For this project, meron tayong 9 na alhamdulillah nakapasok doon sa, actually marami ito sila, alam ito nila Brad Mars, pero syempre hindi lang tayo yung nagdidesisyon because we have donor partners and iba pang partners na nagdidesisyon for this project. So we have 9, kung hindi ako nagkakamali, 9, we have Kapagawida, Kapagawida Development Services Association. We have LBO, yung League of Bangsamoro Organization. We have yung Raja Mamalo Descendants of Southern Philippines. The Moropreneur Incorporated, Ittihadun Misa Foundation. We have 3 CSOs from our island provinces kasi nga this project covers BARM, buong BARM. So we have from yung CAPSI, yung Concerned Alliance of Professionals, ganon, and students, basta meron yan, tapos merong Paga Youth, and we have Kabalikat Silicom. I don't know kung 9 na yun lahat, pero basta 9 yan sila na makakatrabaho ni BDA for this project, inshallah. Right. Doon sa mga siyam na CSOs and the non-government organizations, ma'am, ano yung role nila para at least ma-picture out ng ating mga kababayan ngayon kung ano yung magiging papel nila dito sa Subatra? Opo, ang una is ang selection ng CSOs na ito is base, nakaangkla pa rin doon sa sinabi kanina ni Brad Marbs na yung output or deliverables ng project. Kasi for this specific justice and society na component ng buong Subatra program, meron doon pinaghatian si CBCS at saka si DDA. So, in-identify yung mga CSOs na yun base sa kanilang mga expertise or experience or field of sa ilang taon nilang pag-operate as CSOs. So, yun yung parang naging basehan bakit sila napili. So, yun yung magiging role nila for halimbawa, merong sa livelihood, yung local, yung parang enterprise development, merong sa parang yung pag-cascade ng information na we believe doon sa mga CSOs natin is magaling sila doon kasi malawak yung sakop nila and so on. Right. Could you please, para at least maging malinaw kung ano yung mga components nito sa ating mga kababayan yung Subatra? Okay. Para at least klaro po sa kanila kung ano yung programa ng Subatra na pwede ba natin matawag na components ito? Meron kang nabanggit na livelihood, tsaka yung iba pa. Ma'am na. Sa ngayon, hindi pa siya component, pero yung buong Subatra program kasi is malawakan siya. Ongoing na siya na program na nangyayari na even before itong launching namin. So ngayon,
itong component na sinasabi ko is ito yung hawak, yung nakatoka sa BDA, yung Justice and Society na component ng buong Subatra. Kasi it has, yung buong Subatra program may 4. So pang-4 kami doon. Okay. So yun lang yung may kinalaman si BDA with the CBCS na pinaghatian din. So for the Justice and Society or yung tinawag namin na Enhancing CSO's Capacities for Inclusive Development Intervention in BAR, in support to Bangsamoro transition is wala pang malinaw na component, pero sa ngayon ang pinagbabasehan pa lang namin is yung mga output or deliverables na as mentioned kanina ni Brad Marks. Ayun, clear. Malinaw po mga Kabangsamoro. Mayroong tanong from our radio listeners, no, sa Voice FM Cotabato, alhamdulillah. Ito ay mula kay Said Musa ng Barangay Bugasan Sur, Matanog, Maguindanao. Ang kanyang tanong, meron bang training for driving para sa mga mujahideen for alternative livelihood po nila under dito sa Subatra Project? Si Brad Marks yung... Sir Mabs? Yes, maraming salamat no doon sa nagtanong sa live listener natin, no. Kung yung project ay may kasamang alternative learning system, then ang kasama no nung alternative learning system ay skills development, no. Ibig sabihin after nung mga learner mag-aral nung alternative learning system, ang susunod naman na dadaanan nila ay yung skills training, no? Skills training. At inaasahan natin no na ang magiging partner natin dito ay MBHTE, specifically sa TESDA, Yes, no? So sa ngayon hindi pa natin alam yung anong klaseng skills training kasi dadaan tayo sa training needs assessment muna kung ano ba yung pangangailangan doon sa community na yan. So kung ngayon ba lalabas na driving yung lalabas na kailangan doon sa community, yun yung mangyayari na training for the beneficiary. Okay. Sa buong Subatra Project, no, ano yung dapat asahan ng ating mga kababayan? Dahil may nagtanong na no? Na magiging, sa tingin natin, may positibong impact ito pagkatapos nung 3 taon na implementasyon nitong proyekto. At ang follow-up din dito na katanungan, is it 3 years lang ba itong Subatra o pwede pang mag-extend, knowing the fact na pagka lumabas yung pangangailangan ng mga kababayan natin, mga Bangsamoro, tulad ng posibleng magiging resulta nung inyong research, dahil nabanggit nyo kanina na may mga planong ipapartner ho yung MBHTE through the technical education, no, ng isa sa mga subsector nito. Sir Mabs, pwedeng kay Sir Raj or kay Ma'am na. Sige po. Sige, ako muna. Okay. Sige. Yung aasahan, kasi isa sa mga gustong ma-achieve ng project na ito, dahil nga ito ay in support to Bangsamoro transition, kung saan yung role ng communication is very important. Ang isa sa mga gustong ma-achieve noon is yung how to help communicate yung tinatawag help parang its people to be informed and educated about their rights and obligation para sa pagtataguyod nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, sa aspeto ng communication, mahalagang bagay yun kasi yung tinatawag natin na managing expectation ng mga mamamayan natin na masyadong ma-excite nung maitatag si BARM. So, through this project, we hope and we believe na si BDA makatulong sa BARM para mas maipaintindi pa sa mga tao kung ano nga ba itong BARM, ano ang mga serbisyo nito, at bilang ganti naman, ano na rin yung mga responsibilidad ng mga mamamayan natin. Kasi pag government, hindi lang mga leaders, kundi pati ng mga mamamayan din. So yun yung isang inaasahan natin na magiging positive kasi when people are parang nakaintindi ng mabuti tungkol sa bagay-bagay, maiiwasan yung mga judgments,
mga haka-haka, mga parang sama ng loob, bakit kami hindi kasali. So, yun yung, Frustrations, yung mga frustrations. Kasi it's a reality. Nung Correct. maitatag si BARM, maraming naging excited na kasama kami, kasali kami. Pero hindi pala ganun kasi may proseso nga. Correct. So, yun yung isang tinututukan, particularly yung COM ni BDA, yung communication strategies, or yung aspect ng project. So, kasama din doon yung kasi itong project na ito, sinasabi natin na and even sa BDA as a whole, hindi lang basta service delivery because we believe na sa service delivery na yon, ang pinaka-impact nun ay kung paano mo maipadama sa mga mamamayan, sa mga Bangsamoro or na nasa rehiyon or even outside BARM, kung ano yung pakiramdam na alam nila or nakikita nila na nagre-reach out tayo sa kanila, hindi para lang bigyan ng serbisyo, kundi maipadama sa kanila na concern tayo as mga civil society organization, concern si gobyerno at concern si NGO. Kasi that way, yung mga testaments or tawag nila, stories nila is kahit daw malayo sila is pinupuntahan sila. At nadarama nila na they are important, that they belong to this tawag dyan, development sa Right. Bangsamoro. Okay, well said, Ma'am Na. At baka sakaling may mga karagdagan pa o di kaya'y may gusto pa ho kayong ibigay, no? Ng mga updates, mga announcement tungkol sa BDA. Sa inyo pong pagkakataon para makausap natin ang ating mga viewers all over the world. Hindi lang dito sa Bangsamoro region, kundi Pilipinas at buong mundo. At yung mga nakikinig ngayon na abot, so gago sa programa tano siya sa Voice FM Cotabato. May kinag paditibulis sa sagunan niya ang magabi. Sa inyo po ang oras para sila ho'y makausap. Yes, thank you kasamang to. Of course, ang BDA, no, tuloy-tuloy pa rin yung struggle sa usaping development, tuloy-tuloy pa rin ang struggle sa usaping capacity building, tuloy-tuloy pa rin ang struggle kung paano ma-implement, kung paano magkatulong sa usaping development sa area ng BARM, even outside ng BARM. So, of course, kami nagpapasalamat na sa mga tulong na incoming man, lalo-lalo na sa usaping development. Sana tuloy-tuloy pa rin yung laban ng BDA para sa usaping development. So, hoping magkita-kita pa rin tayo sa usaping development sa Bangsamoro. Okay, Sir Mabs, message or kung ano po yung gusto nyo ibigay, no, na mensahe ng inyong opisina sa BDA sa ating mga taga-pakinig, no, sa Voice FM at nanonood ngayon sa BMN. Yes, no, maraming salamat, no, sa mga nanonood ngayon. Asahan po ninyo, no, na magkikita-kita pa tayo sa mga susunod na mga pagkakataon dahil kasama nga dito sa ating programa o dito sa ating project, no, yung communication. So ibig sabihin nito, hindi lang ito yung pagkakataon na pag-usapan natin yung project na ito dahil along the way na ini-implement natin ito ay mapag-usapan at mapag-usapan pa rin talaga natin, no, yung mga updates or mga development nung proyektong ito na i-implement ng Bangsamoro Development Agency kasama yung mga partner na CSO. So maraming salamat at magandang gabi. Alhamdulillah, Ma'am Na. Sige. Muli, nagpapasalamat kami sa Bangsamoro Multimedia Network and sa Voice FM Cotabato for this opportunity to help us communicate itong significant development sa Bangsamoro, which I believe is yun naman yung dala-dala rin na parang ano ni BMN, yung kaunlaran sa Bangsamoro. Kasi siguro ako personally as communication na tao, yun kasi yung linya ko talaga Communication officer ng PDA. communication officer. Talagang I believe na yung mga publicity and exposure such as this is hindi lang basta for publicity or popularity para maging makita lang sa social media. What is important is we can communicate itong mga development stories na to na papatunay na si Bangsamoro ay may alam, may kakayahan at umuusad tayo as Bangsamoro.
So yun, and dala-dala natin yung identity na Bangsamoro na for how many years ay nakaranas ng diskriminasyon. So yun yung gusto natin sa mga ganitong publicity is na ipapaalam natin sa mga tao na may pag-unlad sa Bangsamoro. Right. Maraming salamat sa panig naman ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated. At makakaasa po kayo na tututukan ng kaunlaran sa Bangsamoro ito hong Subatra project ng BDA kasama yung siyam na nabanggit na organisasyon plus yung mga beneficiaries at doon sa journey no, na gustong marating ng Subatra. At maraming salamat ho Sir Raj. Itong si Sir Raj kasama ko ito no sa isa sa mga institution sa Metro Manila sa Asian Institute of Management. At kay Sir Marbawi Edsa, Sir, maraming salamat. At kay Ma'am Norhana Kabagani at syempre sa kanyang Mr. na very supportive, no? Nakasama rin ho namin dito mismo sa studio. At sa buong staff ng Bangsamoro Development Agency kay Sir Dats, no? Na kung saan ay siya yung pumunta mismo dito sa ating studio at nalaman natin itong launching ng Subatra. And then of course, eto na, alhamdulillah, yung respond mismo ng inyong office na magpadala at ang mismong Executive Director na, OIC, Executive Director ng BDA, yung Head of Delegations ngayong gabi. So, maraming salamat ulit no, sa BDA. Bago po kami tuluyang magpapaalam sa ating live streaming sa BMN Kaunlaran sa Bangsamoro at yung ating mga tagapakinig no, sa Voice FM Cotabato, maraming salamat sa ating mga viewers, kay Mo Joseph, Asi Alalang ng Poblasyon 7 dito sa lungsod na Cotabato, kay Sheikh Margani Gumander, Assalamualaikum sa inyo Sheikh, dito sa Cotabato City rin, kay Umo Khalid Ibrahim, kay Bayjon Makasayon at yung iba pa, si Lovely Anisa, Jana MJ, ang dami nila, si Muhaymen Maraber, Embran Lamla ng taga Basilan to, ha? Kumusta bro? Imran Lamla, BDA family to. At miyembro din ito ng Unipad. Si Shaira Jamela Dukay Salik, Abu Uma Mikaela Asira, si Rogelyn Ocho. Ayan, maraming salamat sa inyo. At yung from Barangay Bugasan Sur, Matanong, Maguindanao, kay Sir Said Musa na nagtanong through our hotline number ng BMN. Maraming salamat po sa inyo. Sa muli, maraming salamat mga kabangsamoro sa ating guest ngayong gabi sa Kaunlaran sa Bangsamoro. At sa susunod na Sabado ay tutukan ulit ang ating Kaunlaran sa Bangsamoro. Darating na October 2, alas 2 hanggang alas 3 naman ng hapon yan, mga kabangsamoro. Abangan ng Kaunlaran sa Bangsamoro, ito hong ating programa. Sa ating Facebook viewers, sa lahat ng mga bumubuo ng Kaunlaran sa Bangsamoro, sa mga supporters, mga volunteers, huwag pong kalimutang i-like and share ang BMN official Facebook page po natin para malaman ng buong mundo kung ano po ang mga positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro at maging sa labas ng Bangsamoro dito sa ating programang Kaunlaran sa Bangsamoro. Sa ngalan ng bumubuo sa ating programa, ito hong BMN Kaunlaran sa Bangsamoro, ako po si Tu Ali Delfonso at ito ho ang Kaunlaran sa Bangsamoro, hatid sa inyo ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Kaunlaran sa Bangsamoro, tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob ng Bangsamoro, magbibigay kaalaman sa mga isinusulong na kaunlaran na nagaganap sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro, ang programang ito ay mapapakinggan at mapapanood tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa 92.1 Voice FM Cotabato at sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN Facebook page. Kaunlaran sa Bangsamoro.